Sheila, papasok na nga pala ako sa trabaho. Sige po, ma. Ingat po kayo. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, ma? Mamaya pala, pag-uwi ko, kasama ko ng kapatid mo. Ano po? Iuuwi niyo dito yung anak niyo sa labas? Anak, sana matanggap mo siya. Dahil kapatid mo rin siya. Wala akong kapatid, ma. At masalang hindi ko matatanggap yung anak niyo sa labas. Hindi ko hinihiling natanggapin mo siya agad-agad. Pero sana, pakisamahan mo naman siya ng maayos pag nandito na siya sa bahay. Sa tingin niyo gagawin ko yun? Huwag kayong umasa, ma. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Pero wala ka nang magagawa dahil dito natitira ang kapatid mo. Bahala na nga kayo. Kung alam mo lang totoo, anak, walang narinig na panunumbat sa akin ng papa mo. Gusto kong sa kanya sana manggaling, pero maaga niya tayong iniwan. Kahit ganun pa man, mahal na mahal kita. Anak, simula ngayon, dito ka natitira. Ituring mo na rin na bahay ito. Salamat po, Nay. Mama, yan ang itawag mo sa akin, tulad ng ate mo. Sheila, nandito na pala ang kapatid mo. Sheila! Siya si Christy, ang nakababata mong kapatid. Ganyan ka ba mag-welcome ng bagong dating, ha, Sheila? Eh di welcome home. Ano, ma? Masaya ka na? Pasensya ka na sa ate mo, anak. Naninibago lang siguro siya. Masasanay din yon pag nagtagal ka na dito. Ayos lang po, ma. Naiintindihan ko po si ate. Ganyan din po kasi yung mga kapatid ko sa kabila. Mas gusto po kasi ni Papa na dumito na lang ako sa'yo. Ganun ba, anak? Opo, palagi po kasing nag-aaway si Papa at yung asawa niya dahil sa akin. Kaya nagdesisyon din po ako na dumito na lang sa inyo. Hayaan mo, anak. Pag dito sa bahay, magiging maayos ang kalagayan mo. Maraming salamat po, ma. Anak, kumuha ka ng unan sa kwarto para tabi kayo ng ate mong matulog. Sige po, ma. Ate? Ate? Sino nagbigay ng permiso para pumasok ka dito sa kwarto ko, ha? Ate, dito muna daw ako matutulog sa kwarto mo. Tabi daw tayo, sabi ni Mama. Ano? Hindi ako papayag na dito ka matutulog sa kwarto ko. Ayoko na may katabi. Doon ka sa labas matulog. Ate, kung ayaw mo ako matulog sa tabi mo, sa sahig na lang po ako. Hindi ka rito matutulog. Doon ka sa sala. Sheila, akong nagsabing dito siya. Walang matutulog sa sala. Naiintindihan mo? Pero ma, Ma, okay lang po kahit sa sala lang ako. Sanay naman po ako. di naman pala eh. Eh di wala na tayong problema. Sigurado ka ba, anak? Opo, Ma. Kung gusto mo, doon ka na lang sa kwarto ko at ako na lang sa sala. Hindi na, Ma. Salamat na lang po. Paano ba yan, ma? Naantok na po ako. Excuse me. Matulog na din po kayo, Ma. Ano ba yan? Yung damit ko! Sorry po, ate. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan! Lumayo ka sa akin! Sheila, hindi kasalanan ng kapatid mo. Ikaw ang bumangga sa kanya. Ako pa talaga, ma? Akong tunay niyong anak ang may kasalanan? At itong anak niyo sa labas ang kakampihan niyo? Hindi ko siya kinakampihan. Sinasabi ko lang ang nakita ko.
Kaya huwag kang ganyan sa kapatid mo. Kapatid? Wala akong kapatid na kagaya mo. Dapat sa'yo, lumayas ka dito. Tumigil ka na, Sheila! Mula nung dumating yung anak niyo sa labas, naitsapera na ako. Lagi na lang siya ang nakikita niyo. Hindi ko siya anak sa labas. Ikaw ang hindi ko tunay na anak. Pasensya ka na, pero panahon na siguro para malaman mo. Ako? Hindi niyo tunay na anak? Paano nangyari yun, Ma? Bakit mo ako pinapunta dito, JR? May problema ako, Mitch. Ano yun? Nabuntis ko kasi yung girlfriend ko. Natatakot daw siya na baka malaman ng magulang niya at hindi ito tanggapin. Bakit? Ilang buwan na ba yung pinagbubuntis ng girlfriend mo? 3 buwan pa lang, kaya lumayo muna siya sa magulang niya. At pinaalam niya na magtatrabaho na lang siya sa ibang lugar. At alam ko na ikaw lang makakatulong sa akin. Paano naman ako makakatulong sa inyo? Sa papaanong paraan? Kung pwede sana, Mitch, at kung papayag ka, akuin mo sana yung magiging anak namin pagkasilang niya. Sige, papayag ako, JR. Handa akong akuin ang magiging anak nyo para hindi na kayo magkaproblema sa magulang ng girlfriend mo. Sigurado ka ba, Mitch? Oo, ituturing kong akin niya magiging anak mo. Pangako, hindi ka magsisisi. Alam mo naman, matagal na akong may pagtingin sa'yo. Salamat, Mitch. Salamat. At yun ang totoong nangyari. At kahit kailan, hindi ka na pinuntahan ng totoo mong mga magulang. Eh ako po, Ma. Paano niyo po ako naging anak? Nakilala ko ang papa mo sa trabaho at nagkagustuhan kami. At hindi namin sinasadya may nangyari sa amin. Kaya ikaw ang naging bunga. Bakit po hindi kayo nagsama? May nobya ng kinakasama ang papa mo noon at malapit na silang ikasal. Hanggang sa nanganak ako at nalaman ng babae, kaya kinuha ka nila sa akin. Kaya po siguro laging inaaway ni tita si Papa dahil sa nangyaring yon. Ma, papaalisin niyo na po ba ako dito sa bahay? Bakit ko naman gagawin yun? Eh anak kita. Pero Ma, nandito na po si Christy. Siya po ang tunay niyong anak. Anak ko kayo pareho. Apelyido ko ang gamit nyo. Ikaw, Christy, papaalisin mo ba ako dito sa bahay? Hindi ko yun gagawin, ate. Kung mahal ka ni Mama, mahal din kita. Patawarin mo ako. Ang sama ko sa'yo. Samantalang ako palang walang karapatan dito sa bahay. Ano ka ba, ate? Huwag mo sabihin yan. Ma, patawarin niyo ako. Lalong-lalo na sa'yo, Christy. Nahihiya ako sa mga inasal ko sa'yo. Walang aalis na kahit sino man dito sa bahay. Pamilya tayo, mama nyo ako at anak ko kayo. Salamat po dahil tanggap niyo po ako. Kahit anak lang ako sa labas. Huwag mo sabihin yan, ate. Tama si Christy, anak. Sige na, palitan mo na yung damit mong nabuhusan ng kape. Sige po, salamat po ulit, Ma. Maraming salamat, anak. Dahil hindi ka nagalit sa ate mo kahit nalaman mo ang totoo. Ma, hindi ho ako magagalit kay ate. Anak niyo man siya sa labas o hindi. Tanggap ko po siya bilang kapatid ko dahil mahal ko po kayo. Maraming salamat. Dahil kahit hindi niyo ako tunay na kadugo, tanggap niyo ako.